Sana abot ang vacant nyo. Tara na sa Tagaytay. Siya kasi, broadcast. Binobroadcast niya yun. Ikaw, Zainel. Lalo sa'yo? 1,201. Wow! Palos. Ay, dito lang yan sa Dahil ka man. Dahil ka man. So ngayon, nasaan tayo? Sa Mandaluyong pa tayo. Mapapagas pa lang tayo. Galing, nasa Mandaluyong RTO kami ngayon and now we're heading to Gas station. Pero saan talaga yun? Sa ano tayo? We're heading na sa sa Tagaytay City. Yeah, sa Tagaytay. And makikita nyo mamaya yung mga pupuntahan natin dun, di ba? Veronica, magkano dala mong pera for today? 1,200. 1-2 ba? Laki naman ng 1-2. Ikaw, Zainel. Lalo sa'yo? 1,200. 1,201. Wow! Ikaw, te, magkano dala mo, te? 1K. 1K. Ikaw, Kuya Mark, magkano dala mo right now? 50 million. Sorry na ako malaki! Ako naman, ang dala ko right now is around 1. Anong around 1,300? 1,300. Ay, di ba may utang ka sa akin? Hoy, wala akong utang sa'yo, te. Ito ba? Sarado yung gas station. Sarado yung gas station. Wow, 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 wow. 4 hours later, dot. Yeah! Camera, te! Para makita yung mukha natin. Starbucks. Go, Gago, sobrang excited. And now, we are finally here na sa Tagaytay. So, before kami pumunta sa first destination namin is huminto muna kami just to see the view kasi napakaganda niya talaga and lalo na sa aming first time lang pumunta dito. Bagong sumilip si Jesus. Okay, pag tayo kinarma dito. So, ayan, nandito na nga kami sa first destination namin. Hi po! Nasa dito po. Sila po yung sa parking race. Ay, go! Katry namin yan. Thank you, kuya. Bye! So, hi guys! Nandito na kami sa People's Park in the Sky. It's a bird, it's a plane. So ngayon, papakita tayo sa People's Park in the Sky. It's a bird, it's a plane. Let's go, go, go! Let go! Ingay mo bakla. Be, maengkanto ka dito, sinasabi na. Masyadong malawak-lawak na pre. Be, iba-iba yung spirito dito pag ikaw na ano dito. Hindi po makaka-engkanto, tayo kung baka dito. Tabi-tabi po. Uy, kala natin, Mag? Hindi ako may bagko. Hey guys! So, nasan tayo ngayon? Tagaytay! So, as you can see, diba, yung likod, napakaganda ng view. So, napakataas nung inakit namin. And look at this scenery, guys. Look at this scenery. Oh, maganda, right? Ang laki ng ilong ko dun? Yan? No, ayoko. So hi guys, papasok na kami sa People's Park and all we have to do is to pay 50 pesos for entrance fee lang. Special treat. Oh, lima po. Pasok po yun. Pwede na po. Thank you. Nandito tayo sa Tagaytay kasi sabi ko, pag nandito tayo sa Tagaytay para tayo sumakses kasi eto si Jesus, tapos eto na tayo. Malapit na tayo. Sasakses na talaga tayo. Malapit na kay Lord. Akitin natin si Jesus para malasap natin ang tunay na success. Welcome sa Tagaytay. Nandito tayo ngayon sa People's Park in the Sky, isa sa pinakataniyag na pasyalan sa lungsod ng Tagaytay. Matatagpuan dito ang napakagandang tanawin at isa rin ito noong tinawag na Palace in the Sky sapagkat kinonstruct ang People's Park in the Sky noong panahon ng panunungkulan ng dating Pangulong Marcos upang dito tumuloy ang isa sa pinakatanyag na presidente ng US na si Ronald Reagan. So, that's it. Ganda ng bed. So, bakit nga ba tinawag na People's Park in the Sky ang pasyalang ito? Bukod sa napakagandang tanawin, malamig na klima, at ang tanawin ng Taal Volcano, matatagpuan din natin dito
ang unfinished construction ng Palace in the Sky na dapat ay magsisilbing tahanan ng isa sa mga naging presidente ng Estados Unidos na si Ronald Reagan. Suggested spot kung saan pwede ka mag-take ng magagandang pictures for your visit dito sa People's Park. Di ba, Pundanes? Yes. Dahil matatagpuan natin dito ang view ng Tagaytay, pati na rin ng Taal Lake, nandyan na rin ang probinsya ng Batangas at pati yung view ko. Ganda. Lawin nga. 1, 2, 3, go. Ayun, dahil nga medyo mataas-taas yung inakyat namin at medyo mahaba yung biyahe namin kanina, kumakalam na yung tiyan namin. So samahan nyo kami para laman na naman yung mga sikmura namin. Patay gutom ka talaga. Oy, patay Okay guys, pag-akyat nyo sa People's Park, pwede kayo bumili ng souvenir dito kay ate. Ate, ano pong name nyo? Mariel po. Mariel, kay Ate Mariel. So, nakabili ako sa kanya ng wallet. This is only for 5 for 100. Napakamura lang talaga. Tsaka local brand to kasi Tagaytay lang din yung gumawa nito. Tama, At the same time, support. meron din yung mga keychain na pwedeng magpa-personalize name for free. And that's only for 3 for 50. Kaya sulit dito guys. So, tara Pag tayo. nag-video na kayo sa blockmate nyo. Yeah, thank you so much. Thank you po. Ano yan, te? Tingin nga. Isa to sa mga pinagmamalaki ng Tagaytay. Ano ba yung spoiler? Palos. More. So, ayan na nga. After namin bumili ng souvenir at pasalubong sa People's Park, ngayon naman is naghahanap na kami na pwede naming kainan dito sa Tagaytay na affordable at pwede sa mga students na kagaya namin. So, hi guys! Nakahanap na kami ng kakainan namin and nag-decide kami na dito na lang kami kakain sa sa Don Ramon Pares. Ay, So, ayun, ngayon, nandito na kami sa Don Pares and mapapansin nyo naman na kami pa lang yung customer nila, which is good din kasi feel namin parang nasa bahay lang kami. And syempre, we will share our experiences and i-rate namin kung gaano ba kasarap yung pagkain nila. So, keep on watching! Ay, sobrang bait po ni Kuya. Siya po yung magsaserve for us. Wow! Thank you po. Okay, order. Ang dami nila ng serving nila. Di ba sila nalulugi nito? Ang dami. Sobrang sulit. Hindi naman, kasi sobrang dami. Siyempre, di ba binabayan pa yata nila yung pwesto? Masarap yung sisig niya. Authentic sisig niya. Using yung original, nila. Original sisig. Hindi, original ingredients, di ba? Kasi mayroon yung sisig tofu, di ba? May sisig na tuna na. Ano ba yung sisig? Masarap yung gulay. Tignan niyo yung sahog ni Darwin. Ang dami. Mas maraming sahog niya kaysa sa akin. Dito lang sa dama. Pag may rice kayo, passion ka for free. Kasi pag mag-isa ka lang, hindi mo pa nakakalakapin. Kaya nga, hindi ko nakakalakati. Gusto ko dahil. Sarap. Dito lang yan sa Don Ramon. Don Ramon! Sarap ba? Sobra. Ay, dito lang yan sa Don Ramon. Don Ramon! Ako sa Pares. So yun nga, pares. Masarap yung pares nila kasi yung sabaw nila, malabnaw. Malapad sa gabi. Malasa. Then depende sa pagkakaluto nyo. Kung sa kayo nasanay, may malabnaw na masabaw tulad ng bulalo. May malabnaw na ganito, which is yung matamis na bulalo. Ito yung original. Pares. 10 over 10. Sarap yung pares nila. Hindi yung karne na madami. Madami din yung karne. Yeah. Hindi siya yung matagal sa bunga mo pag ninuya. Malulunok mo siya agad. Gusto alam mo. Kasi ako tayo matagal ko siya ninunguya kapag kagano. Tapos yung vegetable nila, super crunchy. Super crunchy. Bakit naman dito? Ayun. naman dito? Walang pot. Mas malasa yung sabaw. Oh, wow! Medium rare. Wow, ang sarap. Yeah. Ikaw, Mark. In your mouth. Dahil ito yan ni Don. Isa ka sa... Come on. Sobrang lambot na ano. Hindi siya mahirap guys. Hindi talaga ako masyado kumakain ng luto. Ibang luto. Pero gustuhan ko ba kasi malasa siya ng luto ng nanay ko sa bahay. Oh. In short, masarap ang luto ni Don Ramon. Wow, patay gutom. Naubos siya talaga. Napakadami na ng serving. Pero okay lang yung Pawis na pawis ka na. Mapupunta ka naman.
Ha? Alam niyo yung pinaka-the best dito? Hindi lang yung price ng food, hindi lang yung food itself, but also the ambience of the place and the place itself. Because as a social studies students, we really appreciate that they preserve yung cultural heritage ng place and also yung bahay wherein it signifies parang cultural preservation. Diba? Tingnan nyo naman yung structure yung interior ng house. Even though they alter it, but the essence or parang the main idea, it's still preserved. Diba? If may kita nyo din sa ilalim, parang may something na room dun sa ilalim wherein parang yun yung nagiging, di ba, during previous times din nangyayari yung mga gathering. Di ba, dito nangyayari yung mga gathering. Tapos sa baba, yung mga pinaguluto. Diba? So, ang ano lang, ang sarap lang sa mata and we really love this kind of places na makita na in 21st century, there are different restaurants na they tend to preserve cultural heritage rather than parang modernize their restaurant. So, ayun lang. Si Zayn natin mo, sobrang at home niya, inaantok na siya. Yes! Ang ganda, no? Actually, yung bahay namin sa province is ganito talaga siya. Kasi naman ay parang nag-miss ko yung lola ko. At yung syempre yung band namin ng lolo ko doon, nung buhay pa yung lolo ko, parang bumalik ako sa tayo. Parang sobrang nostalgic ka lang talaga. That's why I really feel so comfortable staying here. Yes. Tapos si Kuya naman, it reminded him the cook over mom, right? Si Ronica, yung kutsara nila sa bahay. Naalala. Hindi, sir. Andiyan gusto ng servings nila. So hi guys, papunta na kami ngayon sa Puzzle Mansion dahil kakatapos na namin mag-lunch kila House ni... Doraemon! Grabe na busog kami so much. Saka ang bait ni Don Ramon. Tsaka sobrang bait, yan ang ano. I would also like to add na ang ganda nun, kaya pala parang feel, pag nasa Don Ramon ka, you feel like it's home. Kasi yung Don Ramon pala, yung ano pala nun, yung interior pala nun, kinuha pa sa ano, Batangas. Ay, ganda ng view. So hi, we are finally here sa Puzzle Mansion. Wow! So bibili muna tayo ng ticket doon bago tayo makapasok sa Puzzle Mansion at makita yung mga iba't ibang klase ng puzzles. So pipicture na namin pang story. Ikaw mag-picture best. Baka naman yung power pa. mo na. Binidyo ko yung kabidyo ngayon. 1, 2, 3, go na. Video yan, be. So, on the way na tayo sa Puzzle Mansion. Hi, ate. Pwede po mag-hi? Ako po yung tour guide. Perfect! Ano name niya? Free tour guide. Ano pa name niyo? Po? Sophia. Sophia. Wow. Lahat po ng puzzle po na nakikita niyo po dito ay binuo at ikonekta ng isang tao lang. Siya po ay si Ma'am Georgina Hill from Taytay Rizal. Nagsimula po siyang bumuo ng puzzle nung siya po ay 35 years old. Perfect. Oh, laki! So ito po yung isa po sa puzzle na binuo ni Ma'am Georgina, ang Retablo de Santa Comunga, the longest time puzzle. Meron po yung 18,000 pieces of puzzle. Within 45 days po bago niya po natapos. So ito naman po ang Las Landeras, the hardest puzzle. Meron po yung 10,000 pieces of puzzle. Within 12.5 days naman po bago niya po natapos. So kaya po siya tinawag na the hardest puzzle. Gawa po yung kulay niya is magkakapareho po. Lalo na po yung shades po nila. Oo, tama. Baka nakakalito siya ayusin. So ito naman po ang 2D puzzle. Bakit siya tinawag na 2D puzzle? Kasi po pag ginalaw po siya, may makikita po ng reflection nung tao po na nagdadrive. Galing. Paano yung sabi nung nagkakamali? Galing. yung gumawa naman? Si Ma'am Georgina po ay pumanaw na sa edad na 60 years old in 2014. Baka nandun pangalan tayo sa binubuo niyang pasok. Tinataka ko lang kung buhay ko. So ito naman po ang base puzzle. Gawa po siya sa plastic materials with interlocking pieces. Pwede po kayo dito maglagay ng tubig, ng bulaklak, hindi po siya magdilig. Then madali na rin po siyang mabubuo dahil po may number plates nito. Tapos tingnan rin yung tubig. Uy, boy. Mami makabayad pa tayo. So ito naman po ang
wooden artifacts puzzle. May makikita po kayo dito mga hidden symbols po, katulad na lang ng dancing lady. Ito po. Ayan. Ay, oo So, nga. Eiffel Tower po. Sabi. Tapos po yung bote. Then yung word po na Paris. Hala, di ba sa England to? Tigilan mo, wag mong sirain yung history. Paris ka eh. So, ito naman po ang the smallest puzzle. Meron po siyang 1,500 pieces of puzzle. Within 20 minutes po bago niya po natapos. Ang galing. Ang bilis. So, ito po is galing pong France. Wow. So, ang lahat po ng puzzle po na nakikita niyo po dito is galing po sa iba't ibang bansa na napupuntahan ng Virginia. 50 countries na po. So, ano naman po ang original certificate of Mrs. Virginia, who was declared as Guinness World Book of Records on November 29, 2012, the largest video collection po sa buong mundo. Meron po siyang 1,028 different set of puzzle at lahat po yun ay nanalo sa Guinness. At ang kalaban niya po yung Brazil na meron lamang 238 na puzzle. So, ngayon po, meron po siyang kabuuang 1,400 na buong puzzle. Dami. So, si Ma'am Georgina po ay isang high school graduate lang. Hindi po siya nakapagtapos at naging mananahin po siya hanggang sa nakapag-punter po siya ng patahian at nagkaroon po siya ng property sa Tayugay Rizal, Batangas at dito po sa Tayugay. Ano ba nung si ate? Ngayon tayo sino to? Ang aking papa. This is Napoleon Bonaparte. Yeah! Oh, wow. Napoleon. Ngayon. Oh, share me the basic facts about Napoleon. Napoleon is alam mo kayo dyan. Si ate nga nagbibigay ng facts sa So, atin. ano naman po yung famous landmarks? Kalimutan. Wow. Wala tingin saan to? Wala tingin saan? We go lang ito. London. Ito yung Great Wall of China. Australia. Yes. Ang hirap yung touch kasi ano? So, ito po yung first puzzle po na binuo ni Ma'am Georgina ni 1980s, ang The Mickey Mouse. Meron po yung 5,000 pieces of puzzle within 2 days po bago niya po natapos. Ito yung painting, so ito yung Ito yung matataas na ulo ng ano. Certain. Pinipilingan sila. Na mga kakachismis namin, hindi na namin na vlog na umalis na kami dun sa ano, Puzzle Mansion. So ang next nga nating pupuntahan ay sa Tagaytay Starbucks. Tara, samahan nyo kami. At nandito na nga kami sa loob ng Starbucks. Grabe, sobrang ganda ng tanawin. At siguradong babalik-balikan. Thank you, Raim! So ayan guys, magpe-pastry lang ako kasi bawal ako sa coffee. Kakainis. So kamusta naman yung trip niyo sa Tagaytay? It was fun. Ang dami nangyari. From the beginning of the life, madilim. Then, makita tayo din sa People's Park. People's Park, nakita natin yung halos kapukuan talaga ng yung ang napakagandang view ng Tagaytay, kita mo yung Laguna, yung Kalakabuan ng city. and then dumiretso tayo doon sa Pasal Museum. Napakaganda din kasi kita mo talaga din yung person may-ari ng mga puzzle. And natutuwa ako doon kasi yung artistry niya, yung dedication niya sa craft niya, na nag-gain pa siya ng World Guinness Record. And I believe na dapat lang talaga na bigyan natin ng recognition yung mga achievements ng kapwa Pilipino. Tsaka napaka-inspiring ng kwento niya. Di ba? Hindi siya nakapagtapos pero I think I deserve to be creating recognition. Pagkas ayun, parang greatest experience. Hindi naman tayong kumain tayo sa restaurant ni Don Ramon. Nakalimutan natin yung moment. Baga tayo sa Mac. Pero pag umutok yun, makikita natin si Jesus. Hindi natin alam kung saan tayo tatakbo. ano te, sa pastry, pinaka-favorite ko talaga na sa French baker. Ako sa French Revolution. Pag pastry, bread ako talaga. Ay, bread, yung may mga Medyo floss. ano, diba? Medyo Ano yung mahal. floss? Meron Chicken chicken floss. sauce.
Di ba ang hang? Yung chicken flesh. Spicy chicken. Vagina plus. And alam mo kung ano yung gusto ko sa bread to? Open sila sa mga ano. Badi. Hindi Ay, sa sorry. mga worker na with disability. Oo, bagay ka nga din sa'yo. Pati sa matatanda. Nakablog tayo. Ay, sorry. I stand Wala ko sinasabi. Te, sabi ni Abby masaya na daw siya nakita tayo tumatawa. Hindi kasi siya yung pala, Oo. yung katulad na papansin. Balabanter. Join tayo sa ano yung Balabanter. Kaya yung napansin ko, yan ako tumabi sa kanya. Kaya pag may pagkain. Hindi mo mukha ka siya malnourished best. One, Hi, be. Alam naman niya yan. one. So as you can see, ayan na nga, inabutan na kami ng dilim at yun yung dahilan kung bakit hindi na kami matutuloy sa Sky Ranch dahil napasarap na ang aming kwentuhan. Tayong lahat na nandito, kaming apat dito. Sa tingin mo, meron ba kaming needy improve? Ano napapansin? Commentary mo sa akin. Commentary, oo. Academical. Wala naman. Parang kasi binibigay niya na yung gusto niya. Attitude. Attitude. Kasi wala naman problema. Paano? Parang siya yung bubuhay ng anak. Si Esnir. Esnir Alam mo, kasama patay na yung ulo. Tapos pag bigla siya nagsasalita. Oo. Ano yung si Sunshine ng Lifeline. Kay Darwin naman, ano. Sanching pa lang ako Yung leadership niya, nandiyan na naman. Napakinggan pa rin naman siya. Ang problema lang talaga is mga tao. Oo, totoo. Sobrang Ang problema sa gentleman. leadership, ang problema yung mga tao kasi kapag hindi sila nakikinig, nasa kanila na yun. Kasi ginagawa mo naman yung trabaho. Ironic ka naman. Lagi siyang absent. Yung absent niya kasi naiintindihan ko na naman kasi valid. Hindi, sa totoo lang. Tsaka yung ano, siguro mababa yung confidence niya when it comes to public speaking. Siguro yun yung kailangan Kay Raim, ano ba talino? attitude best. Attitude, okay lang ha. Bumaba kasi ganito yan, thinking ko. Pag matalino ka, bagay sa'yo yung attitude kahit ano. Ay, parang lang. Parang, ano yun, parang external facade lang na. Kasi kasama ka sa ano, top 5 ko. Ikaw, It's not what Pati it's in. parang si JR, si Elena, at syempre, tsaka si ikaw, Zoy. Parang pagkakasama ka sa top 5 ko na parang pag umangat pa. Kaya niyo yung tapatan yung mga iba't ibang year level pag nagsama-sama yung talino. Pati ito si Darwin, pag nadagdagan yung ano, pag damagdag ka sa grupo nila. Yung talino nyo. Ay, Ano yung pagtalino niya pag sinasama-sama? Kaya niyong tapatan yung mga grade level niya. Mag number 1. Sobrang effective naman kasi talaga. Tsaka yung thinking ko sa block nyo, pagpasok ko, parang kaya nyo talaga na, napansin ko na parang nandito yung pag-asa ng edukasyon, parang pagpasok. Para sumakses tayo lahat. Para success tayo eh. Kasi sino gusto nyo FM? Sa inyo. Leader? Kasi bababa sila, hindi sila pwede mag Kung isa-isahin ko yung nasa harapan, kung hindi magsa-step up si JR, wala akong nagiging ibang nakikita ko. JR talaga. Kasi, di ba sabi nga ni Machiavelli, pag too evil, ay too fear yung ini-inflict mo sa constituents mo, magiging demonyo ka, magiging diablo. Gagagalitan ka ng tao. And ganun yung nakikita ko kay Gam. Kaya ever siya yung naging class rep. Kasi feel ko pero alam mo, authoritative talaga siya. Kasi nasa sense ko na authoritative siya. Kasi ganun yung attitude namin, no? nakikita ko mag-rep. Either si Ken or si Kuya Mal. Magiging rep Oo. ng ano, Ba tayo? last third year. Nasa rep? Sa inyo. Class rep ba o representative third rep? Third year rep. Kasi feel ko lang nakita ko na kaya nilang Dalawa na ako committee ko yun. Ako tatlo nga. either si Ken or si Kuya. May tatlo committee ko, okay na yan. Isipan ko yun. May apat na. O officer na sa room, sa Rotanak pa. Meron pa sa Bulacan, meron pa sa NAS. So, apat na. Kasi plan ko talaga, pagbalik ko, pag wala ako naging backwards, mag-leader ako. Student leader ako. Gawin. Or parang Paano pag kinol ka ni God, sasama ka? Sir, May lumipad si Darwin pa pag ganun. no? Tayo mo sa ano eh, sa racing pa eh. ngayong college natutuwa ako kasi parang ito yung time na binibuild ko yung ano ko, credential ko. Kasi nung high school ako parang wala akong ganong grit or guns na mag-stand up para magkaroon ng experience. Parang ayun nga, this college parang binibuild ko yung credential ko and also Doon kita yung C5. competency. Laki kasi vision ko. Pati ng Pilipinas, pati ng edukasyon, ng sistema ng edukasyon. Sa ating dalawa. So, parang gusto ko sa atin mag-start. maging catalyst of change. Catalyst. Oh, di ba sabi nga ni Sir Balvin, kailangan mag-iwan tayo ng malaking legacy. Kaya Mark sa Black. Ito, yung black kasi natin, both Pero at least both meron. radical
rational. Pwede ko ba ilagay sa curriculum? And also parang Vice President ako ng back up with emotions and Yun sa akin, ano sa yun, public love. Tapos sa pwede ko ilagay ko Parang yun yung napapansin ko talaga sa Curriculum natin. So hi guys, that's all for today. Sorry kasi hindi kami natuloy sa Sky Ranch kasi nga lack na kami sa time at saka mas nag-enjoy kasi kami sa kwentuhan at sa view dito sa may Starbucks. Pakinggan nyo yung pinag-chismisan namin, ha? I-upload din namin yung mga chinismis namin sa classmates namin. So before kayo umuwi, pwede kayo dumaan dito para bumili ng random pasalubong. Actually, mura lang naman yung pasalubong dito. That's why pinili ko na lang tong assorted pastillas and bibili na lang ako ng keychain kasi yun lang yung kaya ng budget namin. Sana abot ang vacant nyo. RTU to Tagaytay! Tagaytay! Let's sing it crazy! Let's do it!